Isang mapagpalang araw sa ating lahat, lalong-lalo na sa taong nakikinig ng aking kwento. Bago ko magsimula ay nais ko munang magpasalamat sa walang tigil na pagsuporta ninyo sa aking channel. Itago ninyo na lamang ako sa pangalan Joel. Noong mga panahong yun ay bata pa lamang ako. At ang kwentong ito ay nangyari sa totoong buhay na karanasan mismo ng mga tao na nakatira sa lugar na hindi ko nalang babanggitin para na rin sa seguridad ng lugar at hindi ito katakutan. Lumaganap ang patayan sa bayan. Nagsimula na naman maghasik ng lagim ang aswang nagabunan. Ang bawat biktima nito ay natatagpuan wakwak ang dibdib. Nawawala ang parte ng katawan, partikular na ang laman loob at wala na ring dugo. Tila ba sinipsip ng aswang. At walang ibang pinagbibintangan kundi ang matandang mag-asawa na nakatira malapit sa ilog na pinaghihinalaan nilang gabunan. Pauwi na ang dalawang matanda na galing sa paglalako ng kanilang panindang gulay. Nang biglang magkagulo ang lahat sa pagdaan ng dalawa. Dumaan na naman ang dalawang aswang. Wika ng mga tao sa dalawang matanda. Kayong mga aswang nagkalat ng lagim dito sa aming lugar. Bakit lagi na lang kami ang inyong pinagbibintangan sa tuwing may namamatay dito sa lugar sa atin? Tahimik lang kaming naninirahan at walang alam sa inyong mga pinagsasabi. Itigil na ninyo ang pagbibintang sa amin. Wala namang kayong batayan para isisi ninyo sa amin sa tuwing may namamatay dito. Huwag kayong manghusga. Matagal na panahon na kaming nakatira dito, kaya irespeto ninyo kami kung ayaw ninyong magkaproblema. Wika ng mga matatanda sa mga tao. Ang mabuti pa ay lumayas kayo dito para manumbalik ang katahimikan dito. Nagmamaang-maangan pa kayong dalawa. Di ba si Mamberto ay galing sa inyo nung isang gabi? Ayun patay, wakwakan tiyan. Hindi pa kayo nakontento. Pati laman loob ni Mamberto kinuha ninyo pa. Aswang kayong dalawa. Gigil na sambit ng mga tao na nasa paligid ng dalawang matanda. Kulang na lang nasaktan nila ang mga ito. Hanggang sa hindi na makapagtimpi ang matandang babae. Gusto na sana itong sugurin ang mga tao. Kaso pinigilan ito ng kanyang asawa. Baka kayo ang mga demonyo. Wika neto sa mga taong nakapaligid sa kanila. Pagkatapos nagsitinginan na lang ang nagbibintang sa dalawang matanda. Dahil upang magsiuwian sila sa kanilang mga bahay. Dahil sa mga nangyari ay tumigil na lang ang dalawang matanda sa paglalako ng kanilang gulay. Isang gabi ay mayroon isang tao ang nagmamasid malapit sa kanilang bahay upang makita ang pagpapalit ng anyo ng dalawang matanda. Subalit bigo ito dahil walang matanda na lumabas sa loob ng bahay. Napagpasyahan ng taong iyon na umalis na lang dahil malalim na ang gabi. Sa pag-uwi niya ay may nakasalubong siyang matanda. Hindi lang siya sigurado dahil hindi makita ang mukha nito. Sa sobrang takot ng taong yun ay nasaksak niya ito pagkatapos ay bigla na lang nagpalit ng anyo bilang isang aswang. Ngunit hindi niya kayang umatake pa ng aswang. Dahil tila espesyal ang pagkagawa ng punyal na nakatama sa aswang. Hindi niya akalain na ang kanyang napatay ay isa palang aswang. Nang mapaslang niya ito ay nagtatalon sa tuwa at pagsapit ng umaga ay umugong ang balita sa kanilang lugar tungkol sa pagkamatay ng aswang nagabunan. Nang hingi din ng pasensya ang mga tao sa dalawang matanda na pinaghihinalaan nilang aswang. Akala nila ay matatapos na ang lahat
at manunumbalik na sa dati ang katahimikan ng kanilang lugar. Subalit dahil sa pagkamatay ng isang matandang gabunan, ay mas lalong lumala ang patayan tuwing gabi sa kanilang lugar. Naghihiganti ang asawa ng gabunan sa bawat taong kanyang makikita sa daan. Wala itong pinipili, bata man o matanda ay pinapatay nito. Natakot na ang mga naninirahan at wala nang naglakas loob na lumabas ng gabi. Hindi nila alam kung paano sugpuin ang mga patayan na karumal-dumal. Wika ng mga tao ay baka ito ang ganti sa atin ng aswang dahil sa napatay ng ating kapitbahay. Di ba matanda yung aswang na napatay niya? Tiyak matanda din yung pumapatay. Pero sino at saan ito nakatira? Imposible naman yung dalawang matanda na pinagbibintangan natin noon. Malabo na sila yun. Dapat talaga ay gumawa na tayo ng aksyon. Baka mahuli pa ang lahat kung wala tayong gagawing magandang plano na gagawin. Tama ang sinabi mo, wika ng isa sa mga kasamahan nito. Subalit kung aswang na gabunan ang nangbibiktima dito, ay wala tayong laban sa kanya. Napakaliksi niya kumilos at tuso sa lahat ng aswang. Wala tayong kalaban-laban. Sana mayroon tao na tutulong sa atin, yung bihasa sa paghuli ng ganyang uri ng aswang. Malabo na yung mangyari yung sinasabi mo. Di na tayo makakahanap ng ganyang tao ngayon. Malay natin, baka nandito lang sa lugar ang hinahanap natin at ayaw lang nilang magpakilala. Sana nga para tumigil na itong kinatatakutan natin. Ang dalawang matanda naman na pinagbibintangan nila na aswang ay seryosong nag-uusap sa kanilang tahanan. Wika pa nito sa kanyang asawa na oras na daw na bumalik sa kanilang dating trabaho. Ayon din sa kanyang asawa, napabayaan na lang daw nila ang mga tao dahil hindi nila problema ay huwag kaming makialam. Subalit naawa ang isang matandang may sinumpaan daw sila noon na kung sino ang nangangailangan ng tulong ay huwag nilang tatanggihan hanggang sa napapayag niya ang kanyang asawa. At bumalik silang dalawa bilang isang aswang hunter upang tugisin ang naghihiganting gabunan sa kanilang lugar. Kinuha nila ang kanilang gamit, lalo na ang buntot pagi at yung tansong punyal na matagal na nilang itinago sa kanilang baul. Ang dalawang matanda pala ay bihasa na sa gantong uri ng trabaho, ang panunugis ng aswang. Mayroon pala silang tinatagong kaalaman na walang sinuman ang nakakaalam. Naging sekreto ang kanilang lakad sa gabi at planado ang lahat dahil hindi basta-basta ang kanilang tutugisin. Hanggang sa matuklasan nila ang tirahan ng gabunan. Malayo-layo rin bago nila ito makita. Nagmasid sila sa bahay nito at saktong nakita nila kung paano magpalit ng anyo ang gabunan para mambiktima na naman sa mga kabahayan. Pero ang dalawang manunugis ay hindi nila kayang atakihin pa dahil ang lakas ng kapangyarihan dahil sa maliwanag pa ang buwan. Kaya ang tangi muna nilang ginawa ay bumalik sa kanilang bahay. Para kinabukasan ay pakiusapan nila ito sa anyong tao na itigil na ang paghihiganti sa mga tao na wala namang kalaban-laban sa kanya. Kinabukasan nga ay bumalik ang dalawang matanda at nadatnan niya ang matandang lalaki na kasing edad nila. Wala na silang sinayang na oras at agad nila itong kinausap. Wika nila na itigil na niya ang kanyang masamang gawain at paghihiganti. Subalit naging matigas ito sa kanila at ang tanging sagot lang nito ay ihihinto lang ito kapag patay na siya. Matapos nilang paslangin ang asawa ko at ngayon nandito kayo para pakiusapan ako.
Hindi nagustuhan ng dalawang matanda ang mga pinagsasabi nito. Wika nila, nabibigyan ka pa namin ng isang pagkakataon para makapag-isip ng tama. At sa oras na may mamamatay pa, ay pasensyahan na lang tayo. Pagkatapos ay agad na umalis ang dalawang matanda. Siguro ay hindi rin matanggap ng matandang gabunan ang pagkawala ng kanyang kasama sa buhay. Kaya hindi niya makuwang magpatawad sa mga tao. Hindi nila napakiusapan ang gabunan at patuloy pa rin ang paghihiganti nito sa mga tao. Kinagabihan ay pumunta ang dalawang matanda sa bahay ng nilalang. Ngunit hindi na nila ito nadatnan pa ang aswang. Ang tanging ginawa nila ay sinunog ang bahay ng lalaki para hindi na makabalik sa kanyang tahanan. Nang makabalik ang gabunan sa kanyang bahay, ay sobrang galit nito sa dalawang matanda dahil sa ginawang pagsunog sa kanyang bahay. Ang dalawang matanda naman ay naghahanda na sa pagsugod ng gabunan. Ngunit sa taglay na liksi nito ay nakuha niyang masugatan ang isang matandang manunugis. Sa kadahilan ng upang mamatay ito at ang tanging natira ay yung matandang lalaking manunugis. Agad lumayo ang gabunan matapos niyang mapatay ang matandang babae at hindi alam kung saan ito patungo. Pagsapit ng umaga ay akay-akay na ng matandang lalaki ang kanyang asawa at nakita ito ng maraming tao. Wika ng mga tao sa kanya, "Anong nangyari? Bakit ang dami sugat ng asawa mo?" Wika naman ng matanda sa mga tao, "Ay namatay ang asawa ko sa gitna ng labanan." Sinubukan daw nilang labanan ang naghihiganting gabunan. Kaya lang ay masyado itong malakas. Kaya napas lang ang isa sa kanila. Napag-alaman na din ng mga tao na manunugis sila ng aswang. Tumulong na rin ang mga tao upang mailibing ang asawa niya. Pagkatapos nilang mailibing, ay agad itong nangako na hindi siya titigil hanggat hindi niya napapatay ang gabunan. Nanghingi din siya ng tulong kung sino man ang gustong sumama sa kanya sa pagtugis sa nilalang. Marami naman taong sumama para na rin sa kaayusan ng kanilang lugar. Bawat gubat ay kanilang sinuyod para hanapin ang gabunan. Pero wala silang makitang kahit ni isang bakas nito. Gabi na ay wala pa rin silang makita hanggang sa ginamit ng matanda ang kanyang tinatagong kakayanan para matuntun ang bagong tirahan nito. Hindi nga nagtagal ay nahanap nila ito. Pero papalapit pa lang sila ay agad nang namalayan ng gabunan na mayroong taong papalapit sa kanyang kinaroroonan. Sinalubong niya ito at nagpalit ng anyo at nang aatakihin na sana niya ang mga tao ay bigla itong umatras nang makita ang matandang manunugis na galit sa kanya. Wika ng matanda, "Ngayon tinitiyak ko na hindi ka na makakatakas pa. Buhay ang iyong kinuha kaya buhay din ang iyong kabayaran. Kaya humanda ka dahil ito na ang huling gabi mo, aswang ka." Gusto pa sanang tumakas ng gabunan na aswang. Kaso na-corner na ito at wala nang madadaanan. Pinalibutan siya ng mga tao na kasama ng manunugis at hinamon ito ng matanda sa isang madugong labanan. Naglaban ng dalawa at walang nakikialam. Nagulat ang mga tao dahil napakahusay makipaglaban ang manunugis at tila marami ng karanasan. Hindi rin magpapatalo ang gabunan dahil ang liksi din kung gumalaw. Ilang oras din silang naglaban hanggang sa makuhang makatama ng gabunan sa manunugis. Sanghi ng pagbagal niya ng kilos. Pero ang matandang manunugis ay hindi pa rin sumuko. Ang sumunod na nangyari ay ang gabunan naman ang nasugatan. Natamaan ito ng buntot pagi at bawat hampas ng buntot pagi
ay siya naman pagkasunog ng balat ng aswang. Parehas na silang sugatan at ang hinihintay na lang kung sino ang unang bumigay at susuko. Gusto sanang tumulong ng mga tao kaso pinigilan sila ng matanda na baka mapahamak pa daw sila kung tutulong. Kaya nanood na sila kung paano makipaglaban ang matanda. Sa akala nila na matatapos na ang labanan dahil nangihina na ang gabunan, kaya sinamantala ito ng matanda. Kahit hirap na siyang makagalaw, pinilit niyang makalapit at inundayan ng saksak ang gabunan sa dibdib, sanhi ng pagkamatay nito. Wika ng matanda, sa wakas tapos na ang lahat. Napaslang na rin kita at mananahimik na rin ang lugar na ito dahil sa pagkawala mo. Nagkagulo na ang mga tao dahil sa pagpaslang sa gabunan. Subalit nang aktong aalis na ang matanda para lumapit sa mga tao ay bumangon ang gabunan at sinugod ang matanda. Ginamit ng gabunan ang kanyang matulis na kuko at tinamaan ng matanda sa kanyang likuran at diretso sa kanyang dibdib. Sa huling pagkakataon ay ginamit ng matanda ang kanyang huling lakas para atakihin uli ang gabunan. Parehas na silang nag-aagaw buhay at ang unang namatay ay yung matanda, sumunod naman ay yung gabunan. Nagpakita na ang bukang liwayway at ang katawan ng gabunan ay unti-unting nasunog hanggang sa ang natira ay yung katawan ng matanda. Hindi na nagawang iligtas ng mga tao ang matanda dahil sa pinsalang kanyang natamong sugat mula sa pakikipaglaban. Dinala na lang nila ang labi nito at inilibing bilang sukli na rin sa pagbibintang nila sa matanda na inakala nila na sila ang pumapatay sa kanilang lugar. Nanumbalik naman sa katahimikan ang kanilang lugar at wala nang namamatay gabi-gabi. Ang mga bata naman ay malaya nang nakakapaglakad tuwing gabi at wala na rin ang kanilang kinatatakutan sa kanilang lugar. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong suporta. At sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Salamat po.